We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ano yan na mga unang balita? Gipasiga na ang Christmas tree ug mga dekorasyon nga gipangmuntar sa Davao City LGU. Tibailhan sa opisyal nga pagsugod sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao City. Opisyal na nga gipasiga ang 30 feet nga gitas-on sa Christmas tree ug uban pang Christmas decoration sa City Hall Quezon ug Rizal Park sa Davao City. Kini ato sa opisyal nga pag-abli sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao Martes sa gabi. Gawa sa running LED strip lights, daw namungasab ang mga punuan sa kahoy ug star lanterns. Sa programa napuno sa pagpaambit sa istorya sa mga Davaoenyo, labot sa ilang kasinatian sa pagsaulog og Pasko sa dakbayan ug istorya sa pagbangon gikan sa mga hagit sa kinabuhi. Maski palingaw ang programa pinaagi sa nagkadaiyang Christmas theme performances. Mulungtad hangtod sa December 31 ang mga aktibidad subay sa Pasko Fiesta. Senator Amy Marcos gibarugan nga magpabilin kining loyal sa mga Duterte sa natad sa politika. Kana gipaniguro sa senadora sa iyang pagbisita sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Adlong Domingo, personal nga mibisita si Senator Amy Marcos sa University of Science and Technology of Southern Philippines kung USTP sa Cagayan de Oro City. Sa iyang pagbisita, uban ang DSWD, nanghatag kini og 5,000 pesos financial assistance sa 2,000 ka mga estudyante, laing 3,000 pesos assistance sub para sa mga mag-uuma og solo parents nga gikan sa mga nagkadayang barangay sa lungsod. Human sa USTP, gilayon sa bibisita ang senador sa Cagayan de Oro City Hall kung asa gisugat sab siya ni Mayor Rolando Uy ug uban pang lokal nga opisyal. Nanghatag sab siya og hinabang ngadto sa mga senior citizens, solo parents ug mga bata nga anaa sa kahimuan. Dinhi gibutyag sa senadora nga magpabilin siyang loyal sa mga Duterte kinibisan pa man sa mga nanggawas nga istorya, ilabi na sa ginaluto kuno nga impeachment kang Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte. Wala, nagmana ko kay Clarex eh. Kung sino yung kaibigan mo noon, yan na lang kaibigan mo hanggang kamatayan. Huwag na tayo papalit-palit. Dugang sab sa senadora nga iyang ginalantaw ang posibilidad sa pagdagan gyapon isip senador karong umaabot nga 2025. Wala pa yung centenarian, expanded centenarian for 80 years old, 90 years old, 100 years old. Tapos marami pa akong land record, yung sa land record projects na matapos at paghatag ng mga titulo ng lupa. Ako, si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Tutukan karon sa Tagum City Health Office ang pagpahigayon og misting activity labi na sa mga lugar nga dunay clustering sa kaso sa dengue. Luyo sa hilabing pagsaka sa kaso sa dengue sa Tagum City gikan sa 197 lang sukad Enero hangtod Nobyembre sa milabing tuig ngadto na sa 1,054 sa samang period karong tuiga. Namatikdan matud pa sa Tagum City Epidemiology and Surveillance Unit nga dunay pag-ubos sa ihap sa kaso kung binulan ang basehan. Gikan sa 194 ka kaso niadtong bulan sa Setyembre karong tuiga, niubos ang ihap sa kaso sa 133 niadtong Oktubre ug mas niubos pa sa 69 ka kaso karong bulan sa Nobyembre. Subay sa deklarasyon sa State of Calamity sa lungsod, mas pahugtan pa sa City Health Office ang pagpahigayon og misting activity aron mawagtang ang breeding site sa lamok labi na kadtong mga lugar nga dunay clustering sa kaso. Sa pinakaulahing datos, tulo ka mga barangay lakip ang Magugpo North
North, Mankilam ug Apukon ang adunay clustering of cases. Anaa sa 5 million pesos ang gitaganang pondo gikan sa calamity fund sa lungsod nga maoy ipamalit og larvicide ug misting systems aron mas dali nga mapakgang ang mga lamok. Luyo sa kataas sa kaso sa dengue karong tuiga, wala man hinuon matud pa nagkaproblema ang mga ospital sa lungsod sa pagdawat og mga pasyente. Padayon sab ang panawagan sa makanunayong pagpanghinlo sa sulod o gawas sa panimalay. Usa ka dalaga ang gitigbas patay sa iyang silingan sa Sibagat, Agusan del Sur, gumikan lamang sa linungag nga kanon. Gitapos sa sospek ang maayong kaugmaon ni Rizalyn Salahay, 22 anyos, 4th year college student nga taga Purok 4, Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur, human kini gitigbas patay. Ang silingan nga sospek nga daling nadakpan sa kapulisan na ilhang si Ricky Abarquez, 34 anyos. Nasayran nga si Ricky ang gipaluto og kanon sa amahan sa biktima alang sa birthday niini. Sumala sa Sibagat PNP nga gikasukan ni Rizalyn ang sospek tungod dili kuno mao ang pagkaluto sa kanon. Gikasab-an kuno siya pag-ayo sa biktima. Hinungdan nga dihang namalhin na ang mga bisita sa Pikas Balay aron magvideoke, didto na niini gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon dihang pasaka na unta kini sa ilang balay. Misibat pa unta ang sospek apan naharang kini sa mga silingan nga gilayong nanawag og pulis. Mga kapuso, sa mga musulod og trabaho o eskwela, pwede magdala og payong nga dili lang panagang sa kainit sa adlaw apan proteksyon na sab sa ulan. Karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini og mas halapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga maghatod og baha og landslide. Sumala sa pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto gyapon sa Northern Luzon, samtang easterly sa Southern Luzon ug Visayas. Anagyapon ang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan ang National Architecture Week. Kini aron ipasabot kanato kung unsa ka mahinungdanon ang architecture sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug aron mas masabtan ang building code dinhi sa nasod. Mga kapuso, let's welcome Architect Jaime Gonzaga and Architect Jasper Resari. Sir ug ma'am, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, good morning, Ken. Good morning. Ayun. Kumusta man guys ang inyong morning? Very well, good. Nakagising na maaga. Ayun. Guys, I wanna know unsa ba ang theme sa ato ang karon kaning celebration nato sa Architectural Week or Architecture Week? Apo. Good morning to the viewers first. The National Architecture Week is being celebrated annually. Our theme for this year is Sigaw ng Alon. Okay. So why Sigaw ng Alon? Alon represent strength, unity, calmness, and resiliency. Okay. So it resonate the idea na pag tayo ay united and resilient, we are strong. Okay. So sir, in this ever-changing world, sir, unsa ba ang response sa architecture sa evolving behavior and needs nato in terms sa katawhan ug sa environment? Yes, sa UAP, ang may Green Building Act to mitigate all of these changes, ever-changing challenges in the world. Okay. Tapos even the structures natin, Yes. it has to be strengthened, no? That's Okay. why we do have a law coming up for this mitigation, no? The Philippine Building Act, which is now in the Senate, no, for first reading. Okay. Yeah. Okay. Sir, I want to talk about the race. Kay kasagaran sa atong mga kapuso bitaw, murag dili lang makita ba ang importance sa pag-consult bitaw sa mga architects. Unsa ba ka important, sir, nga mag-consult bitaw kita sa mga architects kung nakita itukod ng mga structure? Opo. Okay, thank you. Good morning, everyone. In the National Building Code, we have also
parts of the National Building Code and in the technical plans Okay. for architectural designs. And here in the National Building Code, the architectural designs and plans should be done by the right professional for the Yes. right profession. And this is where the architect comes into the picture to do the architectural plans as required by the National Building Code. Okay. And that is why we have a slogan for your architectural plans and designs: always consult or always get an architect. Because here, the structure may not be aligned with what is proper and right in the National Building Code. So Yes. the architects come into the picture to do various directions, and various plans, and various works related to probably orientation, floor plans, circulatory flows, and all of those, which the architect is the right professional to do. Okay. And here, we avoid, people should avoid the risk of getting just any ordinary person to do what is rightfully the work of the architect. Yes. Ug unsa pud ba sir ang posibleng nga mahitabo bitaw kung wala kita naga-consult sa architect? Like examples lang sir sa pwede mahitabo. Oo. Okay, kung hindi ka mag-consult ng architect, probably the cost would go up, no? Yes. Number one, because of it should be well studied, no? The building should be well studied, all the structures, the engineering, etc. Yes. To have a better a component of that particular building. Yeah. So it has to be studied. Hindi lang copy-paste ito na Yes. ginagawa ng iba, no? Just copy-paste. It's not. It's medyo may risk doon of the design, no? Yes. It should be done properly in studies, in schemes, etc. and so on. Yes. So it's not one day lang na yan lang patayo mo na, hindi ganun yun. Okay. So it has to be done properly with all the consultants. Yes. And I guess it should be done manually, sir, no? Kay karon murag nauso karon ang artificial intelligence bitaw nga pwede na ka mag-ask kung unsa ang imong siguro kanang design ingana. Yes, the designers today are embracing the Yes. AI, no? Which it's not tinatawag natin a parang balakib sa the Yes. practice of architecture. We also embrace that yung AI because it is a need. Because why? Because there's challenges na sabi nila palitan daw yung architect ng AI. No, it's not, because it will not function without any person to do it. Okay. No? Do it properly. Ayun. You've mentioned a while ago, sir, no, about sa kaning kaning building code nga na angay na ba, sir, nga i-review nato ug balik ang building code sa nasod? Yes, ang building code nato is since 1977 pa siya. It's very Yes. old na code. At it is also it has to be enhanced, no, to the changing world, no. Okay. No. So it has to be changed through a particular areas, no, like structural, electrical, fire codes, etc. in the building code, no. We do have sinabi ko kanina that merong pending law, yung Philippine Building Act, Yes. which siguro matapos ito, pero may mga changes lang because walang generic yung Philippine Building Act. It has to be infused with all the necessary professionals, no, in the building. So, yun lang yun ang parang kulang doon sa Philippine Building Act. The entire code will be followed. No? Ayun. Now, guys, let's talk about ang challenges sa ato ang mga architecture. Unsa bang kasagaran nato, sir, nga murag ginakaatubang bitaw ng mga challenges as architects? So, ako na lang siguro. Okay, the challenges of the architects are actually in terms of what we call as the yung abilities ng Yes. kasi maraming ngayong yung like us, no, medyo older na Yes. kasi yung mga computer hindi masyado magaling. And the young ones are nandun na sila, no? Okay. They embrace the computer world, etc. and so on, ever changing
the scenario of how the older guys so like us, yung mga younger ones medyo mas magaling. Yun ang challenges in between ages, age gap, no? But the practice itself are known already. The practice of architecture. That's why marami na tayong mga ginagawa lahat, no, in the Philippines are yung architecture nandiyan na talaga, no? The practice of architecture. Dati kasi tinatawag kami engineer. Yes. Yes, so, di ba? Engineer ka pala, architect. No? Mga ganyan, di ba? So, hindi na ngayon. So, architect na talaga ang tawag. Okay. What about you, sir? Curious po ko sa imo, sir, ba kung unsa pod ang personally, sir, unsa ba ang challenges as an architect? As an architect, may mga challenges kami outside our profession, yung mga illegal practitioners. Oh, okay. Yun yung isa sa inaano namin, wino-work out na ma-eradicate yung illegal practice. Okay. And this, sir, and this celebration nato sa National Architecture Week, unsa ba nga to ang mga sir, mga activities o mga programs? Yeah. On December 4 to 9, we have several activities. On December 4, we will be having the motorcade. On the afternoon, we'll be gracing the opening of the exhibit. Okay. And in the second day and the third day, the activities will be purely on the UAPSA, the Student Auxiliary. So, we will be having a competition, painting competition. And on the December 8, we will be having a forums, talks about our practice, the overall in architecture. And on the afternoon, the Garbo Distrito. That will be an awarding of deserving architects here in Davao City. Okay. So, aside from that, mayroon kaming mga activities, yung fun run, that will be on January, and the defining space on February naman. Okay. Huwag ka tumakapuso ha inyong nadunggan kung unsa ka important gayod ang consultation or ang pag-consult nato sa mga architects sa pagtukod nato sa ato ang mga buildings. Sir, dagang salamat, ma'am. Dagang salamat sa inyong pag-ato karon dinhi sa among program. Thank you, Ken. Thank you. Ug mga kapuso tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Tuburan Spring sa El Salvador City, Misamis Oriental, subling gibuksan sa publiko. Human nga nakumpleto na ang tanang pasilidad niini. Ning bago lang, subling gibuksan sa El Salvador City LGU ang pamuso nga Tuburan Spring nga nahimutang sa sentro mismo sa barangay poblasyon sa syudad. Ang crystal clear og ice cold water ba mahimo nang ma-experience pag-usab sa mga residente, ingon man sa mga turista nga buot mo bisita sa mong spring. Gawas sa mala nature feels nga ambience, aduna sa Bagong Berhen sa Lourdes Chapel ang Tuburan Spring alang sa mga deboto niini. Pagkagabi, nindot sab ang palibot tungod sa daghang suga nga nagpalibot niini. Pahinumdum lang sa El Salvador LGU nga ginadili gyapon ang pagpangaon sa sulod nga bahin sa Tuburan Spring aron mamintinar ang kalimpyo niini. Hinoon, adunay mga lamesa ug bangko nga gitagana sa gawas nga bahin niini. Ang Tuburan Spring abli matag Lunes hangtod Domingo, alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi ug adunay entrance fee nga 25 pesos. Mga ospital sa China puno sa mga pasyente nga nakasinati og respiratory illness. Mao kini ang kuha sa usa ka children hospital sa Beijing, China nga napuno sa pasyente. Nakasinati matud pa og pagtaas sa kaso sa respiratory illness karong pagsugod sa winter sa China, sukad giluagan ang restrictions epekto sa COVID-19. Kasagaran matud pa sa nagkasinati mga bata gikan sa northern areas sama sa Beijing ug Liaoning province. Nagpasidaan na ang mga ospital sa taas nga pila sa mga pasyente. Ang China Health Ministry nanawagan sa lokal nga otoridad nga magbutang og daghang fever clinics. Ang pagtaas sa kaso sa respiratory illness sa China nahimong global issue dihang gipangayuan sa World Health Organization ang China og datos may tungod sa undiagnosed pneumonia children alang sa program for monitoring emerging diseases. Grabing winter storms ang nasinati karon sa Ukraine.
Blackouts ug mga kalsadang dili maagian na sinati sa halos tanang rehiyon. Tungod sa grabing winter storm, apektado sa blackout ang 2,000 settlements sa 16 ka rehiyon sa ang walay kuryente. Pipila sab ka nagunang kalsada ang sarado sa mga motorista. Apektado sab ang libuan ka tropa sa Ukraine nga anaa sa frontline position sa 21 ka bulan nga giyera tali sa Russia. Nabalaka ang Ukraine nga tirahon og airstrike sa Russia ang ilang power grid karong winter season. Anaa sa kapin usa ka libong mga truck og 840 ka sakyanan ang gipangguyod sa nalubong sa snow nga anaa sa 6,005 o 6.56 feet ang gitas-on sumala sa Interior Minister sa Ukraine. Ang labing naapektuhan sa winter storm ang southern ug central Ukraine. Anaa sa kapin 1,500 ka rescue workers ang gipakatag sa gobyerno aron manglimpyo sa kadalanan. Gibutyag sab sa private energy provider nga DTEC nga anaa na sa 250 ka settlements ang nabalik na niini ang kuryente. Patay ang usa ka Pakistani national human gipusil sa Libak, Sultan Kudarat. Sumala pa kalit lang daw gipusil ang biktima diyang naningil kini og utang sa usa ka tindahan sa barangay Salaman sa maong lungsod. Gila sa otoridad ang biktima nga si Arshad, 21 anyos, residente sa poblasyon 3 sa Libak, Sultan Kudarat, nga adunay negosyong pautang. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi pagdabay sa pipila ka oras gumikan sa grabing samad pinusilan sa nagkadayang parte sa lawas. Na-recover sab ang mga basiyo sa bala sa caliber 45 nga pistola sa crime scene. Sa karon, nagpadayon ang investigasyon sa hitabo. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Regional TV sa Libak PNP, aduna na sila persons of interest sa krimen. Usa ka 25 anyos nga babae sa Matalam, Cotabato ang gikabiliban human nag-qualify sa line workers training sa Cotabato Electric Cooperative. Siya si Jezreel Getalia Tado, ang 25 anyos nga line woman sa Matalam, Cotabato. Sumala sa Cotelco, malampusong nasaka niini ang 30-footer nga wood pole bit-bit ang anaa sa 10 kilos nga suspension insulator, standard crossarm og 15 kilos nga sandbag. Matud pa ang pole climbing kabahin sa core competencies nga kinahanglang mapasar sa mga partisipante. Sumala sa Cotelco si Jezreel ang labing una nga babaeng nakapasar sa moong training nga sagad ginasalbutan sa mga lalaki. Isip usa ka line woman, lakip sa himuon niini ang pag-install o pag-maintain sa electrical distribution ingon man transmission system sa Cotelco. Gipamatud-an matud pa ni Jezreel nga basta desidido og maningkamot lang, magmalampuson gayud sa kinabuhi. Second floor sa passenger terminal building sa Jensan International Airport ug boarding bridges operational na. Samtang gikalipay sab sa mga pasahero ang kalambuan sa Jensen Airport. Ani ang report? 2017 pa dihang ulahing nakasulod ang pasahero nga si Algelin Villaflor dinhi sa General Santos International Airport. Karong tuiga na matikdan matud niya ang kalambuan sa mga pasilidad. Gani niadtong Webes lang, operational na ang duha ka boarding bridges ug ang second floor sa passenger terminal building. Mas maganda na siya. As in, maliwanag na siya, then mga bago yung mga upuan. Yes, enough na yung space. Sa waiting area, smooth naman po. Sumala sa airport manager, dakong tabang kini, ilabi pa nga ginalauman ang pagdagsa sa mga pasahero karong holiday season. Gawa sa passengers waiting area sa ground floor nga gatusan ang kapasidad, anaamatod pa sa kapin 1,000 ang kapasidad sa second floor asa komportableng makalingkod ang mga pasahero. Big help sa ating mga passenger. Convenient na po sila at komportable dito po sa ating loob ng terminal building po. Continuous improvement po ang ating terminal building. Soon, we will open both sides of the terminal building, yung escalator and elevator, yung tinatawag natin bus gate. Sa second floor sab nahimutang ang one town, one product kun Autopub. Mapalit dinhi ang managlahing produkto sa Region 12, partikular na ang tuna product sa Jansan. Duna pa sab managlahing food stalls nga pwede kapilian. Ang pag-abli sa Autopub, dakong tabang sab matud pa sa mga MSMEs. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na!
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.